kanila, pwede na silang mag-aral ng Biblia. Kaya ang sabi nga nila, yung time na yun, nag-aral ng Panginoong Jesucristo. Pagdating ng 30, pumasok na siya sa ministry at nakilala siya mga kapatid. Tandaan niyo, pag-enter niya mga kapatid sa gate ng Jerusalem, nakasakay siya sa asno, yun yung time na dineclare na siya yung Messiah. Na, ang bawat Messiah, tinetest po nila yan. Hindi yan basta-basta pinaniniwalaan. Tandaan po ninyo. So marami silang tanong, maraming ginagawa ang Panginoon. Amen. What is the last test? Para malaman nyo ko siya Messiah. What is the last test? No. Alam yan. Alam yan. Ito, mag-iibang pananawin ninyo sa Panginoon. What is the last test ng isang Messiah? Kahit ano pa yan? Okay. Okay. Pag namatay yan, hindi ang Messiah. Kasi lahat ng naabutan nilang gano'n, namatay. Kahit lahat ng nakasuot si Ezekiel, namatay, si Jeremias, namatay, lahat namatay. Ito, ang test dito, patayin. Pag namatay ito, hindi ito Messiah. Yun ang dahilan kung bakit sa Bible, napakahirap din bakit sa papapatay. Anong sabi ni Pilato? Pwede pa ako sa Jose. Wala naman ako nakikita kasala, wala naman siya binarlate. Ba't siya papatayin? Kasi nang humirit yung mga kababayan. Anong sabi ng kababayan niya? Nagpapanggap siya, ari. King of the Jews, rebellion yun. Pag rebellion, kaso. So, nakasuhan ng Panginoon sa Kristo. Hindi sa religious item, kundi sa politics. Naintindihan niyo? So, anong ginawa nila? Pinako nila sa krus. Bakit? Kasi yun ang last ng isang Kristo. Pag namatay ang Kristo, hindi siya Kristo. Tanong ko, namatay ba ang Panginoon sa Kristo? Namatay. Diba? Namatay ang Panginoong Yesu Kristo. So, hindi siya ang Messiah. Tama? Kung tutusin. So, ang sabi ng mga tao noon, bantayan ninyo yung bibingan, baka nakawin yung katawan, sabihin, muling nabuhay. So, pinabantayan. After 3 days, nabuhay ang Panginoong Yesu Kristo. Amen. Nakabukas yung So, ano ang charge sa kasalukuyan? Ano ang charge ng mga tao sa Panginoon Yesu Kristo? Hanggang ngayon, yun pa rin ang charge. Sister Mistake, anong charge? Dapat alam natin yan eh. Bakit hanggang ngayon, hindi siya pinaniniwalaan ng mga Israelites? Ano ang charge sa Panginoon Yesu Kristo? Nabuhay siya after 3 days. Nandun naman yung guwardiya. Tama, nakabantay naman. Nawala ang Panginoong Yesu Kristo. So, ano ang charge hanggang ngayon? Yung pa rin po ang charge. At ito lang mga kapatid. Hanggang ngayon. 2026. Anong charge? Sister Mistake, nawala mo na. Anong charge? Ha? Alam niya yan. Ninakaw. Yung bangkay ng Panginoon. Hanggang ngayon po yan, ganyan pa rin sa Israel. Hanggang ngayon, 2026, palagi pa rin nilang sinasabi nung nakasubaybay ako, uy, merong nicho doon, may pangalan si Mary, may pangalan si Jesus. Imbestiga natin, pag nandun ang buto ng Panginoon sa Kristo, ano mangyayari sa atin mga Kristiyan? Wala, kasi sa atin, muli siyang nabuhay. Pag yun napatunayan na nandun yung buto ng Panginoon sa Kristo, lahat ng sa atin, puro kasinungaling. Ibig sabihin, hindi siya muling nabuhay. Ang problema ngayon sa Israel, hindi nila pwedeng galawin yung artifacts
Kasi may batas doon na hindi kayo basta-basta pwedeng gumalaw dahil sa mga issue nila. So, ang ginagawa nila, bubutasin lang nila yung nicho, papasukan ng yung instrument ng tawag doon, telescope na gano'n, pinapasukan ko nila yun. Ang latest, pinasukan nila, uy, may nakita silang buto. So, ngayon, ang ano nila, buto yun ang kung sino. Basta may nakalagay lang doon sa may labas, Mary, Joseph, hindi naman naman yung isa, ito, malamang ito yung ano. So, ngayon, ganun pa rin po. Kasi hanggang ngayon, hindi po sila naniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Sa Israel po, sa totoo lang, hanggang ngayon, ganun pa rin. Sino lang naniniwala na siya'y muling nabuhay? Naniniwala ba? Oh, ikaw ulit. O, nasa ebidensya natin. Ako kahit sabihin ko, naniniwala po ako na muli siya na po, anong ebidensya natin? Kaya nga po nasulat itong New Testament because these are testimonies na mga nagpapatotoo na nakita nilang buhay ang Panginoong Jesucristo. Dito tayo maghiwalay. Hindi natin pwedeng pilitin ang sanlibutan na maniwala na may Diyos at may Panginoong Jesucristo na buhay. Amen. Ang mga Kristiyano na naniniwala na katulad natin, ang paniniwala natin na buhay siya. At ngayon siya ay nandoon. Saan natin nakuha yan, mga kapatid? Dito na sulat. At witnesses na mga unang disipulo na isulat na. Tama po ba, mga kapatid? Pero alam ba ninyo, mga kapatid, nasa kasalukuyan, kino-question nila ang lahat ng nakasulat dito. Question ko nila yan. Lalo tingin, meron na naman silang natagpuan na kasulatan. Pinaka-latest po ito. Ito lang yata ng 2 years ago. Yung ngayon na kinukuha nila. Kung ang nandito ay nakasulat. Kaya nga, tayo bilang Kristiyano, mag-iingat tayo sa ating mga patuturo. Kasi kapag tinanong ka, paano mo nalaman na buhay yan, ano isasagot mo? Ante, pag tinanong kayo, paano mo nalaman na buhay si Kristo? Ako din, tatanungin din ako, sino may isasagot nila? Ba? Hindi natin ito nasagot, magsasara na tayo. Kasi wala rin naman. Ang daming tanong, paano mo nalaman na siya ang una sa lahat? Paano mo nalaman na siya nasa kanya lahat? Sa verse 7, siya una sa lahat. Siya ang uno ng iglesia. Siya ganito, ang daming sinasabi nito, mga kapatid. Ano siya mistake? So natin yan mo. Hindi, sa totoo lang, hindi na ako nagbibigay, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon, marami na ang tumalikod sa Christianity. Marami na po. Wala na. Kasi ang nangyayari sa kasalukuyan, lalo sa technology, hindi ito nagpapakita ng patungkol sa Panginoong Diyos. Wala eh. Wala talaga. Kaya anong gagawin natin? Tulad ko, pastor pa nga ako, anong gagawin natin ngayon? Ante, tayo magsara na. Oo pala eh. Doon po papasok ang faith. What is faith? Paniniwala ng mga inaasahang may mangyayari. Kasi hindi pa naman mangyayari. Ano yung mangyayari? Only true Christians believe that Christ will return. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Tayo lang po naniniwala na muling magbabalik ang Panginoon Jesucristo kung hindi ka pa-Kristiyano. Naniniwala. Alam ba ninyo, ang Muslim hindi naman naniniwala na ang Panginoong Jesus, ano bang pangalan nila kay Jesus ba? Pangalan ng Muslim. Hindi sila naniniwala na siya ang Misaya, mga kapatid. Naniniwala sila na siya ay propeta. Ang pinaniniwala nila si Muhammad. Siyempre.
mas libre. Ang mga Kristiyano, pininiwalaan natin, muling darating at babalik ang Panginoon. Hanggat hindi yan bumabalik, lahat tayo na kailangan lang sa faith. Ano ang faith? Naniniwala ka na mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Ano ang inaasahan natin? Pagbabalik ng Panginoon Kristo. At ano pa yan? Dalawa yan eh. Diba? Tira natin sa class ng ano naman yan eh. Okay, Hebrews chapter 11, sabi rito, wala pa tayo sa Hebrews. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo, nangyayari ang mga inaasahan natin. At number 2, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Wow. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So you have to use your faith para maniwala ka na may Diyos at merong Kristo na darating. At kinakailangan yung pagdating niya, aasahan mo. At kapag umaasa ka, kinakailangan ma-maintain mo ang faithfulness mo. And sad to say, sa sanlibutan ito, wala na pong ganun. Tama? Ang nangyayari sa sanlibutan ngayon, puro kasinungalingan, diba? Puro pagpapaasa. Amen? Puro na lang pagtatalo. At isa dyan, kasama rin ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, ang natitira na lang talaga sa atin is faith. Kaano ka tatagal sa pananampalataya? Nasa sayo mo. Ang pakikita natin, sabi nga, dito ko tatapusin ang sabi ng Panginoon. So, Kristo mismo, sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Period. Wala nang paliwanag. Eh, sino ang concern doon? Hindi tayo po yun. Hanggang kailan mo pananatilihin ang pananalig sa puso? Nasa sayo na yun. Tandaan po natin, katulad ng nabanggit ko ng una, tayong lahat ay nilikha ng Panginoong Diyos. Tutusin panganay tayo. Walang bunso-bunso sa atin dito. Pagdating sa pananampalataya. Hanggang kailan mo mapangahawakan? Si Adan hindi tumagal. Diba? Ilang oras lang. Wala na. Bagsak. Saan lang natin nakita na medyo may lumaban? Kay Abraham. Kaya nga tawag sa kanya, Father of Faith. Kasi hanggang kamatayan, talagang dinala niya yung mga kapatid. Kaya wala ka makikita na dito si Abraham lang talaga. O si Abraham. Kasi siya lang ang nakita natin dito. Abraham. Sumunod, sino na? Ang Panginoon, Yesu Cristo na. Hanggang sa krus, na natili na, talagang wala. Sabi nga niya, it is finished. Ibig sabihin, natapos na yung dapat niyang gawin. Yung sinabi niyang it is finished, nag-uwian na lahat. Kumain naman lang, nag-uwian. Sino lang natira? Sino natira? Isang disciple lang natira, si John. Tsaka yung nanay niya. Tsaka yung isang, yung dating hostess, Mary, Magdalene, na pinatawad. Kung sino pa yung ganun, siya pang natira. Kasi naramdaman niya, pinatawad siya ng Panginoon. Sila lang ang natira. Naintindihan po ninyo mga kapatid. Nung muling nabuhay ang Panginoon Kristo, kanina siya unang nagpakita. Debate pa rin po ito, pero usually, kanino siya unang nagpakita? Kunin lang natin ang nakasulat dito. Kay Mary Magdalene. Yung nire-reject na lahat. Bakit sa kanya una nagpakita? Malinis ang puso. Kaya nagtataka sila dun pa sa hostess nagpakita. Hindi Ang Diyos lang nakakakilala kung sino siya. Nakita natin yun.
hindi magpapakita ang isang banal sa taong mawili. Kung hindi nga magpakita ang Diyos sa atin sa ngayon, bakit? There is something pa kasi na nasa atin, hindi pa talaga tayo totally Darating lang yan kapag dumating na ang Panginoon, wash out lahat, ganun ang mangyayari. Tsaka lang tayo mag-meet. Pero hanggang ngayon, andito pa rin tayo. Mayroon pa rin tayo mga weaknesses, faults, mistakes, andito pa rin Pero ang payo sa atin, huwag kang hihinto sa pagtitiwala sa Panginoon Diyos. In spite ng mga ating kainaan, di ba? Kaya pa rin natin mabuhay hanggang nasa sa Kanya pa rin ang ating pananalig. Kaya nga po tayo nagpe-fellowship. Kaya po tayo nag-aaral. Trying to make things kahit na tayo ganito mga kapatid. Wala na, marami nang bumitaw sa pananampalataya. Wala na, hindi na nila kaya. Mas gusto pa nila yung kasalanan, wag Diyos pa nila yung mga ginagawa. Hindi siya nakalulungkot. Ako nga pa nag-a-analyze sa mga sitwasyon. Sabi ko ba, nababagay sa muro, walang natira ni isa. Ano ko, ganun lang ako. Pero pag dumadating ko yung nag-aaral ng waiter, ano sila? Natatawa na. Sa harapan ng bahay kasi nga na. Ito, dati kapatiran nito. Pagdating sa ganun, yun ang iniintindi nila. Yung kainan at ano. Wala namang masama doon sa mga pero yung nakalimutan nila na dati silang naglingkod sa Panginoon. Nakalulungkot ka na. Kanya nito. Hindi ko alam kung anong dahilan nila. Pero, ang huli ko na lang may habili sa atin. Sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas at to the end, wala nang maliligtas. So, wala po man bang dalangin sa atin? Kasi malalim naman ito pinag-uusapan pa natin. Hindi naman natin ito matatapos. Unti-untiin natin. Amen. Until na ang pananampalataya kasi kasabay ng pagtanda kasi nung 30 years ago, iba pananaw ko sa Diyos Ito magsi-65 na. Naiiba na rin. Parang yung unti-unti. Kasi yung nang laman natin, humihina na yung spiritual mo ngayon ang tumataas. Diba? Siyempre, yung bata pa tayo, masarap magliwaling, masarap making love, ganito, okay lang yun. Pero, yung spiritual mo naman, medyo mababa. Para pag tumatanda ka, kung paano ang laman, tumataas ang spirito. Kaya nga pala sabi nila, when you reach 70, wisdom begins. Matagal pa nun. Kasi iba na yung pakunawa. Nakalo ka doon sa something spiritual kaysa sa mga bagay. Maraming salamat. Nawa, nakadagdag po ito sa inyong palaisipan. No? Meron tayong meditate patuloy natin na nilikha pala ako ng Diyos para sa Kanya. Anong magagawa? Kaya manalangin, dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataong muli. Nagkatipon-tipon po kami, mapag-usapan po namin ang iyong mga salita, ang aming pananalig at ang aming pananampalataya. Lord, kilala mo ang sa amin our strength and weaknesses, Lord. At sa inyo po namin ito pinagkakatila. Hindi ka namin nakikita pa sa ngayon. Hindi katulad ng iyong sinabanggit sa iyong salita. Tatagalan namin ang aming pananalig sa iyo. Upang asahan namin na ikaw ay darating, ikaw ay makakapiling namin sa buhay ng walang. Bless us in Jesus' name. Amen.